of 5. Dahil nga 1-1 na ang current standing ng Falcons AP Red at ng Aurora MLBB. Kung meron akong isang inaasahan sa labang ito, Ano yun? ay hindi pa nga puro assassin ang matchup kanina, ma-action na papaano pa ngayon. Assassin sa assassin, no? Yung isa ay parang may sariling pang teleport din with the cables. So, nakikita natin for Calvisi also na parang recently ay naging frequent yung paggamit niya dito sa Fanny. Pero si Demon Kite din kasi Fanny yun. So, ibig sabihin ba nito, kabisadong kabisado at gamay na gamay nila kung paano gagalaw ang isa't isa? Mukhang gano'n na nga ang pwede nating asahan at maski dito sa top lane, napakaaga at wala pang isang minuto ay nagkakalahatian na ng buhay ang ating mga gold laners na sina Domeng at Super Marco. Sulit na sulit kung ano man yung mga pokes na mailalatag netong dalawang marksman na to na parang super reliable nga when it comes to that. Parang kayang-kaya kasi nilang makapoke at makalamang sa lane. So yung pag-micro dito, sobrang babantayan mo din. Oh, alam mo ang saya, this playoffs na parang biglang nakikita na rin na ulit natin na ginagamit na si Clint. Kasi there was a time na parang si Moscow lang yung pinaka-gold lane. Nagkaroon din ng Alice gold lane. Parang merong lagi, hero of the week. Flavor of the week. Pero sa week natin na to si Clint muna. So, the usual rotation by the way para sa ating dalawang kupunan. And even dito sa mga jungle, ito na yung sinabi mo. Kaya pala inaasam mo yung assassin na matchup. Kasi kanina parang alpha kontra sa assassin din muna. Tapos ganun din naman yung naging setup natin nung recent game. Pero 3 minutes in, 6 kills yung nagiging parang storyline natin for the past 2 games. Sa ngayon though, kahit ganun pa nga lang sinabi natin, ma-action, pero wala pang nagkakapitasan halos. Oh, tsaka parang ang bilis na pumuwesto by the way na F-Cap dun sa may turtle considering na pagdating sa damage, sa objective ay mas lamang supposedly ang isang suyo. So, alam nila na mataas yung damage, okay, una na tayo sa positioning para mas meron tayong edge. So, ano kaya magiging trade ng Aurora sa mga ganong klaseng fast taking na objectives ng F-Cap? Yep, kasi sa ngayon, ang nakikita pa nating nagte-take control talaga sa naging pacing ng laro ay ang Falcons AP Bren. Nakauna doon sa naging turtle objective natin at hindi din pa tayo nakakakita pa ng sobrang kinukomit na gank. Interestingly, kahit nga sinasabi natin, uy, parehong assassin junglers na to. So parang i-expect mo na talaga yung magiging action. Pero for some reason din, mukhang napakabilis na nakikita nating rotation at talagang pag-clear mula dito. Or yung pag-control sa mid, Riverside na naman from Falcons AP Bren. Parang alam mo, feeling ko nag-aantay na meron may magkamaling pumasok or mag-asem. Parang ganun yung nag-vibe natin para dito sa ating dalawang teams kasi pwede naman silang, ayan, pwede silang pumasok. Pero poke lang naman gagawin doon ni Calvisi. Ginamit yung final flash by the way for Edward. Bibitawan din siya dito ni Flap TV. So, ganito lang. Yung mangigilaban natin, probably until 5 minutes ng game, not unless magkaroon ng kill doon sa may top lane kung saan naramdaman din ni Domeng na nandun manggagaling si Ogwen. Kasi for both of these teams, parang ang taas ng capabilities nila na i-punish yung isa't isa kapag kami nagkamali. Ang daming pwedeng maging slow from Falcons AP Bren. Tapos ang dami ding mga layers of crowd control na pwedeng magmula sa Aurora. Napahabol din kung Avatar of Guardian tsaka yung mga vengeance in lang ni Edward then final slashes yung pag-uusapan, no? So sa sobrang nagiging maingat at tansyado ng dalawang teams na to, parang walang may gustong magkamali para hindi siya sobrang mapunish nung kabilang team. O tsaka yung mga goal laners natin dito, somehow parang pag sa totoong buhay din, parang parehas din sila minta na nonchalant eh. Oo nga naman. O kaya kalmado lang talaga to magiging lane nila eh. Parang nakadepende na yan kung iikutan siya ng mga ibang players. Kanina nga may nakita na tayong kaunting pag-ikot doon sa simula pero wala pa rin talagang nakakabigayan. So dito kaya ay may magaganap na dahil kung may pwesto na ang kabilang kupunan dito sa ating turtle. At tayo na nga. Ginamit yung flicker final slash kaya naman ang sagot is gonna be the Crimson na Beacon. Ready siya merong revitalize para sa kanyang hero. Habang si Flap PC ay medyo mauubusan na mana pero nandun pa rin tuloy after the guard sana. Ang matatamaan doon ay si Flap PC pero yung turtle ay sinisimulan at tayo kuhanin dito na side ng Aurora. Demon Kite masisecure niya sabay pulasan. Ngayon yung mga players. Walang nagpatuloy nung team fight. Talagang objective lang ang minata doon ng Aurora MLBB. Hindi tumama doon ang Spear of Destruction. So at least for Falcons AP Bren, sabi nila eto na lang ang magiging trade natin. Pero kakayanin ba ito ni Team mo? Ay, Ginamit yung mga cable. Okay, saan magkoconnect? Sa Channel 5? Sa Channel 7? Pero no good
para dito kay Kyle TC. Hindi ko na rin alam kung anong channel man ang ating pagkokonektahan doon. Pero yung Glorious Pathway, narito na rin mula kay Flap TV. Wala naman siyang mga ibang kasama pa, pero mabilis kasing susunod na naman etong si Kyle, just in case. So, bubulasan na naman ulit at hanggang sa ngayon ay wala tayong kills. 5 minutes na, no? So talagang more on objectives ang gustong gawin dito ng ating mga teams. And even for Rene J and Ogwen, as much as possible, parang iniiwasan din yata nila yung isa't isa. Parang mission, lakad-lakad lang. Pero ito, final touch, ginamit natin yung target nila. Mawawala ng immortality, or mawawalan dito, wala pa palang immortality kanina. Aurora yung gamit niya, pero tatawa siya ng Aurora. At si Q pa nga dito makakatakas pa rin yata. Hinahabol at hinahanap. Pero si Yue makaka-first blood sabay diretso sa purple buff. Ito na yung minigame na sinasabi natin against Fanny. Ginamit yung Glorious Pathway. Andito na rin si Flap TV, medyo humaharang pero ide-deny na ng tuluyan yung purple buff dito ni Kyle. Ilalaban na rin yata ulit ng Aurora kasi kumpleto pa rin sila at hindi na makakatakas ang kabayo. Si Flap ay tutumba. After a kill, diretso sa panibagong kill at parang sisirain na rin yata yung Torre dito sa gitna. So we have 4 players from Aurora na successfully masisira na nga nila. Parang si Edward yung kanina pang, hindi, tayo yung magsisimula. Kasi kampante naman sila na magiging successful either way. Yung mga ganong klase ng engages at this point ay napakataas na nung maaasahan natin magiging damage output from Aurora MLBB. So ngayon, hindi malabong makokontrol na naman nila yung turtle pit natin. Right after that dominating performance na nag-transition ultimo sa purple buff. At ngayon, ano ang magiging response ng Falcons AP Brain kasi nandito rin naman sila. Oo, may final touch. Walang tatamaan of the guardian as well. So para sa operate na FCAP, it's go time. At mag-go na nga dito si Rene J. Kaya mapatay na siya. Doming tatating na rin. Pero yung target nila. Open mapatay. Edward napatay rin. At unti-unti na nga mawawala ang buhay dito ni Flap TC. So 3 players down sa side ng FCAP. Kamuntikan pang abutan dun ng paambun ng yelo. Si Kyle TZ. Mabuti na lamang daw at siya ay nakapag-recall pero hindi pa naman yata muna ipagpapatuloy ito ng Aurora MLBB dahil grabe yung nakita natin dun na palitan talaga. Yung akala nating hindi tumama na Avatar of the Guardian tapos final slash connection nagawa pang gawan ng paraan ng Aurora. Napaganda pa nila, tsaka yung, yung damage output kasi nandun na rin, even for Domeng, parang sa gitna siya ng teamfight dumating, di ba? Akala ko nung time na yun ay parang matatarget siya ng FK, pero ba't nakapag-dash away? At yung turtle, by the way, ay mapupunta sa Aurora. So another objective para sa kanila. Habang si Flap TC ay napayelo na nga, biglang nilamig, at parang lalabagin na rin si Ogwen. Flicker out, ginamit yung Primal Wrath. Avatar the Guardian dun sa may bandang Geddy, pero ito na si Domeng at ang Aurora. Demon Kite with a kill. Go time na naman ulit dahil nakakumpleto at buo na ang resources. At ngayon unti-unti nang tinutuloy ng Aurora at pinaninindigan yung kalamangang hawak nila. Sunod-sunod na pag-convert into objectives, into turrets. At kung kanina nakakakita tayo ng trades mula sa Falcons AP Brain, ngayon ay hindi na ganun yung nagiging kaso natin. O parang ang nangyayari na lang ngayon is nakakapag-clear ng minion wave si Kyle TZ dun sa may side lanes. Pero kasi parang all over the place na ngayon yung Aurora. Kahit si Rene J, mga talo niya, bigla na lang, kung hindi man sasakto, parang pasalubong doon sa Oo. mga kalaban. At yung mga nakikita nating bilis ng respo rin kay Domeng ang isa siguro sa mga naging advantages talaga dito ng paulit-ulit from Aurora MLBB. Speaking of respo, siya pa nga yata paminsan ang nabibigay ng impormasyon katulad na lamang nito. Naku, yung kabayo, naging yelo! Kaya naman, medyo maninigas. Mapatay sa kamay dito ni Demon Kite, pero may bawi din si Kyle TC. Pero yung side ng Aurora tuloy pa rin na mang-aagaw ng resources ng FCAP. Aurora, 3.4, 5K goal lead. At napapatanong na rin ako ngayon na kung ikaw ang Falcons AP Brain, halos dikit naman kasi yung early to mid-game potential ng lineup nila. Pero sino nga ba ang pinaka-targetin mo kung ikaw si Kyle TV? Paano ka gagalaw sa ganitong klase ng control na ipinapamalas ng Aurora na nung nagka-access na sila one time sa purple buff ni Kyle, parang hindi na nila binigay after noon. Oo, yung mini-games na tinatawag natin sa mga assassin users ay nangunguna ngayon ang Aurora. At ang hirap niyan kung ikaw si Kyle TZ kasi gusto mo sana ay clear ka sa other lane, tapos babalik ka direct sa teamfight. Pero ang mangyayari dyan, clear na minion wave, uwi. Yep. Punta sa other lane, uwi. Or depende na kung
may retry naman siya kung maaagaw niya tong Lord. Pero ang malaking problema kasi rito ay ang Suyu na lamang pa sa level. Ang isa yata sa mga pinakamahirap i-contest na kalaban. Pero Flap TZ mabubuhay pa yata doon kahit na pinok siya ng todo ng Aurora. Pero ilalaban pa ba nila ito? Wala na yung Glorious Pathway. Pero wala na rin yung Spirit of Destruction. O parang bumitaw. Bumitaw dito yung dalawang teams natin. Alam nila na medyo crucial din. Pagka ipilit, even revitalize, ginamit na Renny J para hindi nakuwi doon sa kanilang base for the team fight. Lantern Flare ay ginamit ni Few. Even yung kanya Crimson Beacon. After the Guardian, dalawang tatamaan. And si Few ay hindi ka naman matay. Pero Flap TZ ay makukuha una. Even Owen ay nakakuha na rin. Dalawa ang nawala from Falcons AP Bren. At hindi na sila makakalapit. Kaya naman umakyat na agad si Kyle TZ. Mukhang ipinaubaya na muna nila itong level 1 Lord objective. At kukuha na lang sila ng trade. Ito yung sinasabi natin. Naging no choice na muna. Ulit ang Falcons AP Bren. And parang mapapatanong ka din, Ayan paano na nga ba ka-reliable yung magiging depensa nila sa ganitong lineup? May Edith sila. Pero kailangan pa ng oras kung si Super Marco yung pag-uusapan. Oo nga, kailangan mo na ma-activate si Super Macmac, pero Super Macmac naman is 102. So itong ating instant replay. So na-zone out din kasi ni Edward si Few. Yes. Tapos bigla siyang sumama dun sa team fight. Parang pinurse lang niya, okay, nag-Crimson Beacon na. Yep. At ito sa mga na-observe din natin ang paulit-ulit kung gaano ka-precise si Edward sa targets na hinahanap niya magmula pa kanina. Parang yung buong tahimik na early game natin, siya yung nagput ng tapos. Siya yung nagtapos doon sa katahimikan na yun. Siya na yung naghanap ng paulit-ulit na mga setups and now sobrang naiilang yung mga napaka-reliant in terms of positioning na players ng Falcons. Oh, tsaka lagi sumasakto yung payelo, yung second skill ni Yue. Every time na parang merong final slash, sinasambot niya agad. Which by the way, Yue 406 para yun sa ating laban. So perfect KDA with a 5K goal lead for the whole Aurora team. Meron pa silang Lord sa may top lane. So pwede na i-force yung added defense by the way doon sa may top. Pero yung gitna natin, ang sisirain na ng Aurora. Wala na halos mga outer turrets na lang doon sa banglang bottom side. Pero Avatar of the Guardian ginamit na dito ni Renny J. Makukuha ba nila yung torre? O makakahanap pa ng bawi? Ang Falcons AP Bren! Yung nabit-bit nakakalwet! Kaya naman patay dito si Super Marco. Edward, medyo mamapalalim yata. Si Ryan Torres sa may taas. Edward, Yue. Edward ay makamatay. Yue hinahabol na rin. Pero mga players dito ng side ng FCAP ay dalawa ang napatay. May isa tayong nakaligtaang pansinin pagdating sa depensa. Yung pwedeng reset lang ng energy ulit-ulit at magki-clear lang talaga dito si Kyle TZ. And naramdaman natin yun ng paunti-unti kanina. Pero hindi pa rin natin may tatanggi dito. Yung kalamangang taglay ng Aurora na pumasok na nga doon. Medyo napalalim na nga sa ilalim ng torre. Pero sila pa din yung nakakuha ng lamang in terms of kills. Medyo delikado dito yung pag nagkamali ka ng nakalwet minsan or na final slash. Pag nagkamali ka rin ng na lantern flare, medyo pwedeng yun maging dahilan para lumamang yung other team pagdating doon sa setup play. Oo, kasi sa nakikita nating setup ngayon, kung ikaw si Few, kailangan talagang piling-pili din kung kailan mo ibabagsak o sino yung pipiliin mong ibagsak malapit sa inyo. Kasi mas magkakaroon pa nga ng access yung mga piling players dito ng Aurora MLBB na siya rin namang medyo humaharap at nagtatry na lumapit sa inyo. Tapos, kapag ka man nag-try sa'yo mag-attack, katulad na lamang nito, ay napakataas na ng damage ng Aurora! Okay, na force out yung Crimson Beacon. Saktong-sakto, merong Lord for both of our teams na pwedeng kuhanin. Pero looking at things right now, 7K gold lead para dito sa Aurora. Parang hindi yata makakasilip yung side ng FCAP kasi yung movement din ni Kyle TZ ay pwedeng, okay, huwag na tayo mag-Lord. Tulungan nyo na lang ako i-secure yung purple buff. Or ano ba talagang gagawin dito ng FCAP? Ano ba talagang gagawin ng Aurora? Magsaset up pa ng flame pero makukuha nila yung Lord. Wala yata magiging option dito na kuhain muna natin yung purple buff. Kasi pagkatapos ng isang mabilis ang Lord objective ay punta na agad doon sa purple ang Aurora. At nagtalon pa nga dito si Renny J. So talagang limitado yung pwede mong galawan kung ikaw ang FCAP. Oo, parang lahat na ng mga pwesto ay nakuha na dito ng Aurora. And after the Lord, diretso sa may purple buff. Why not? Lamang naman pagdating sa items. Yes, kung titingnan natin ngayon, grabe ang hawak-hawak na lamang ng gold lane and jungler dito ng Aurora MLBB. Wala pa nga dyan
hindi na natin tinitingnan yung ibang mga players, particularly sina Yue dito na halos hindi mahawakan ng Falcons AP Brain. 408. Hindi pa yata Demon Kite din. Oo, nagalaw yung Pride of Ice at all during this entire game. At magiging problema yun ngayon na lalo't may kasamang Lord Objective ang Aurora MLBB. Okay, so Lord ay nandun sa may top lane. Edward, final slash. Si Black Easy mahuhuli niya. Pero ang disiplina nandun para sa Aurora dahil alam nila na makunat. Okay na raw dahil nakasira na ng dalawang inhibitor turret. So kapit talaga sa depensa ang kailangan dito ng F-Cap dahil may mga minion wave na naman na pwedeng dumating. Yep, meron pang isa sa bottom lane at hindi pa naman umuuwi ang Aurora MLBB. Meron na ulit final slash si Edward dito. Meron din flicker pero hindi na nila kailangan gumamit ng kahit paano dahil makukuha pa rin nila either way yung inhibitor turret na yun mula sa side ng Falcons AP Brain. Pero still meron pa namang respeto at disiplina ngayon from Aurora. So hindi muna nila ipagpupumilit. Grabe na rin naman yung nakuha nila with that level 2. Sobrang imbalance kayo yung itsura ng mapa kasi lahat ng inhibitor turret ng side ng F-Cup nasira na. Ngayon naman for Aurora, kailangan din nila maging maingat doon sa pwedeng gawin na play dito ng F-Cup kasi ano na bang item ngayon? Almost full item na Oo. si Kyle TC. Yep. Pwede ang maging style niya dito, bigla siyang mag-cut through. Oo. Tsaka ano na rin naman dito, pwede na niyang dagdagan ang kanyang pagiging agresibo, yes. Pero kailangan din niyang i-take into account yung iba ring items na nabubuo na dito ng Aurora MLBB. Kung si Demon Kai, kung si Domeng lang yung pag-uusapan Domeng natin. kahit na lang para Domeng kahit na lang kaya, para hindi naman ano. Kung para applicable sa dalawa. pero kung si Doming ang pag-uusapan natin, meron na rin siyang Wind Wind of of Nature. So, hindi rin magiging madali kung siya ang magiging target. Siyempre, Pride of Ice, given na rin yun para rito kay Yue. So, kailangan lang talaga nila ng isang well-timed na magiging team fight dito kasi hindi pa naman din natin nakikita na may Primal Wrath na talagang nasa loob. Lahat ang Aurora MLBB mula dito kay Owen. Nako, parang parang another mahirap na play na naman para sa F-Cup. O sasalubungin pa sila ngayon. Sabi nyo, huwag na tayo mag-lord. Parang pwede naman tayo Alright. mag-face check dun sa may mapa. So, na-reveal na dito na nandun sa may taas yung dalawang players ng F-Cup. So, 13 seconds bago magkaroon ng lord. So, parang pwede din pala mag-split push to. Parang ang daming point of entry. Sobra. Yung nakikita mong control dito mula kay, or global prices mula rito kay Kyle TZ ay pwede rin naman kasing sabayan yan. Yung Moskov na meron dito, ang Aurora, na at this point nga ay parang nagagawa pa nila ng sabay-sabay. Kasi ang bilis na lang nilang umikot dito at nagsasanib puwersa na talaga sila dahil alam na nila yung kalamangan na hawak at control nila. Ngayon ay sinisimulan na ang Lord ng Aurora MLBB. Pero Purple nandito buff, rin naman ang F-Cup medyo nagpaparamdam. O, parang gusto yata na kuhanin yung Lord. Pero masisecure ni Demon Kite. Final slash para dito kay Edward at dumating na nga si Kyle TC. This time around, meron na siyang purple buff. Renegade, mapatay na nila habang si Owen na iwan doon sa harap ng 4 na players ng Aurora. So, 4 players down para dito sa side ng F-Cup. Hindi, dalawa lang pala yung nakakuha na Aurora. Okay. Ang dami kasi nangyari Oo, hihinga na muna tayo sa nakita nating pagkakakuha ng mabilisang secure dito ng Aurora. Kinoms dito ni Ate Mo Chantel na kumukuha ng purple buff si Kyle TZ pero hindi pa man yan natapos kuhain yun! Ay nakuha na nga yung Lord at speaking of Kyle TZ! Kakakuha lang ni Kuya Kyle ng kanyang purple buff. So meron Lord din sa may middle lane, merong minion wave top. Meron minion wave sa mid. Meron din sa may bottom lane. At hindi na yata makakadepensa dito sa side ng F-Cup dahil unti-unti nang nagbe-base lock ang Aurora.